Ilang araw bago ang balik eskwela, namili ang ilang pamilya ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. Nag-inspeksyon sa Divisoria ang Department of Trade and Industry para masigurong nasusunod ang price guide. Sa 169 items na nasa listahan, 68 items ang mas mababa ang bentahan tulad ng notebook, pad paper, intermediate pad at ruler. Tumaas ang presyo ng ibang brand ng 22 items sa listahan tulad ng lapis, pambura at ballpen. Depende naman sa brand, may tumaas at may bumabang presyo ng crayons. Logistics cost and then acquisition cost, usually yun naman yung nag-contribute sa additional cost. There's a lot of inventory din, no? According to nanay and to the ates here, binabari nila yung price para at least mabenta din yung mga items. Ayon sa DTI, sa humigit kumulang 170 items na nakapaloob sa gabay sa mga mamimili, mahigit 100 ang hindi nagbago ang presyo ngayong taon. Pero marami rin ang mga bumaba ang presyo tulad ng mga notebooks gaya nito na ibinebenta sa halagang 120 pesos kada bundle o 12 pesos kada piraso. Mababa din ang bigay ng supplier eh. Kaya mababa din po. Payo ng DTI para matiyak ang kalidad ng school supplies, hanapin ang label na nagpapakita ng pangalan ng manufacturer at description ng school supplies. Hindi sakop ng DTI price guide ang school uniforms. Ayon sa ilang nagtitinda, parehas pa rin ang presyo kumpara nung nagdaang school year sa Divisoria.